Itong inyong nadali. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Narito na naman po ako upang talakayin ang lumikha ng suliranin at bagabag na humitik at dumaan sa ating buhay. Nataos puso nating layunin na ikagagaan ng ating kalooban at kahirapan na dulot ng sakit ay kagalakan. Ito po ang kasaysayan ng mga liham na inyong nadali. Ito'y natatanging kwento lamang o haka-haka na ating nadali. Kung kaya't hindi sinasadya ng ating nadali, kung may nasagasaang tao o lugar at mga bagay-bagay sa ating paligid. Ako'y nagbibigay lamang ng aliw upang maibsan ang mga nanghinang kalooban at tiwala sa kanyang sarili. Bagkus tayo'y magtiwala upang malagpasan ang mga pagsubok ng ating buhay. Dear Nadali, nang dumating si Robert sa aking buhay, punong-puno ako ng saya at sigla, Nadali. Dahil sa kanyang kabaitan, agad akong nahulog sa kanya, Nadali. Bukod sa pa doon, napaka-gentleman niya at sobrang gwapo at macho. Kaya naman, ano pa nga ba ang hahanapin mo, Nadali? Sabi nga nila, full package na. May free pa. Subalit, Nadali, dumating ang araw na biglang nag-iba ang pagtingin ko sa kanya. Dahil lamang sa kagustuhan niyang makapuntos sa akin, ako'y kanyang hinaras at sinarog sa saging. Isus! Amoy sasabi ko, dapat diri mo na magparatiwala. Sayang, Nadali, ang pinakaingat-ingatan kong bulaklak ng puno ng saging ay nayugyog at nabanog. Kaya ito'y nalanta at hirap ng bumunga. Ang hirap naman talaga magtiwala, mga Nadali, sa isang taong halos binigyan mo ng pagkakataon para siya ay iyong makilala at maibigay ang iyong sarili sa kanya. Ito ay kwento lamang, mga Nadali. Ito'y tanging nakikwento lamang ni Nadali upang maiwasan at maibsan ang inyong mga kalooban. Subalit, ang pagkakamali nito sa kwento ni Marlene ay ang kanyang pagtiwala na lubusang binigay. Dapat unahin muna natin nakilatisin ang isang tao bago tayo magbigay ng lahat-lahat at maibigay ang ating sarili. Lubusang bukalkalin ang kalooban at kung anuman ang kanyang hangarin para sa inyong relasyon. Sa muli, ito po
ang inyong nadali.